magsusumite po kami kay Senator Robin Padilla ng pangalan ng 14 na mga dating Marines at dating empleyado rin ni Ginoong Zaldico na nagtrabaho at natawag ding basurero na nagde-deliver din ng pera sa iba't ibang mga personalidad. At ang pangalan ng 14 na ito ay isusumite ko kay Senator Robin Padilla at siya na po ang bahalang mag-submit sa kanyang committee. No? At itong 14 po na ito ay handa silang tumalima sa anumang sabpina or imbitasyon po na manggagaling sa Senado para magbigay din ng kanilang nalalaman tungkol sa pagde-deliver ng mga maleta na ito. So, nailabas na po namin ang 18, ipapaimbita namin ang 14 pa, at kung hindi pa ho kayo kontento, ay meron pa pong 7 na handang magtestigo rin. Ihuhuli ko lamang po yung 7 dahil nasa isang maselan silang kalagayan na kung sa tingin ko makumbinsi naman ang ating mga mamamayan ay sapat na po yun. So yan lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. Then Alan Cayetano ang aking sulat. Despite the fact that some senators are claiming he is no longer the Senate President, I have here a video just 2 days ago na sinasabi ni Sede ko pong ipakita sa inyo yung kanyang video na sinasabi nga na si Senator Alan Cayetano pa rin ang presidente. Kaya ko po in-address sa kanya ang akin. Senator Cayetano is still the Senate President. Ay, sorry po ha. Senator Cayetano is still the Senate President. Because we don't have 13. It's against the law naman, di ba? For all the committees. Simula pa sa pro tempore, we cannot touch the Senate presidency because we don't have 13. This is what the law says. You have to have 13. Dahil po sa pahayag din ni Senator Erwin Tulfo na yan, na si Senate President Alan Cayetano pa rin ang Senate President, so I address my letter to Senator Alan Cayetano. At sumagot naman po si Senator Cayetano noong Sabado, no? At ang sabi niya rito, if I may read for your convenience the pertinent portion of the letter. Ang sabi po niya sa second paragraph, we must clarify, however, that the hearing purportedly set for 08 June 2026 was not authorized by this office, by Senator Pia Cayetano as committee person, chairperson, or by Senator Rodante Marcoleta. No? So, bakit ko po minarapat na magpunta rito para sana tanungin kay Senator Cayetano itong sulat niya. No? Dahil makikita po ninyo, hindi rin po itong rules ni Senator Robin. Ipapakita ko po sa inyo yung Section 17 ng Senate Resolution number 5 which was approved on August 9, 2010. No? At ang sinasabi dito, any invitation for a witness or any subpoena should be signed by the chairman of the committee and approved by the President of the Senate. Maliwanag po dito sa Section 17. Kaya po tinignan ko itong impitasyon, makikita ninyo rito, wala pong pirma yung nagsasabi na siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee, wala ring pirma yung Senate President, walang approval. Kaya dyan po kami naguguluhan. No? At bakit ko po nire-raise ito? Dahil naman po sa for our safety and security, no? And we are expecting the good senators to follow their own rules. Itong sinasite ko po na Senate Resolution number 5 provides for the rules governing inquiries in aid of legislation, no? Ito po yung resolution number 5. Okay? So, sana naman po ay sinunod ng sumulat sa amin yung sinasaad ng rules ng Senate. Kaya po kami nagpunta rito kay Senator Robin para mapaliwanagan din kami.
Pangalawa po, sa totoo lamang ay we are worried but we are not scared that Mr. Erwin Tulfo, who claims to be the new chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, is presiding over this investigation. Kasi po, inaakusahan siya, pero siya rin ang mag-iimbestiga at eventually siya rin ang magdedesisyon. He is the accused or respondent, so to speak, but he is the investigator and the judge rolled into one. Sa isang demokrasya po ay na merong functioning judicial system ay hindi nyo po makikita yung kanyang pangyayari. Na kung sino pa yung akusado, siya pa ang mag-iimbestiga at siya pa ang magdedesisyon kung sino ang nagsisinungaling at kung sino ang nagsasabi ng totoo. And of course, by human nature, we don't expect Mr. Erwin Tulfo to admit his guilt. And therefore, by human nature also, it is predictable that he will cite all of us as liars. And pursuant to his power as chairman of the committee, and that is debatable, he can cite us in contempt, he can punish us, and he can send us to jail. And for these purposes po, I will cite to you Section 18 po of the same Senate Resolution number 5. Nakalagay po dito, 18, no? Contempt. Contempt. Makikita nyo dito, ang sinasabi, ito, babasahin ko po. The chairman, with the concurrence of at least one member, may punish or cite in contempt any witness before the committee who disobeys any order of the committee or refuses to be sworn or to testify or to answer a proper question by the committee or any of its members or testifies falsely or evasively. Sa tingin nyo ba, sasabihin ni Mr. Erwin Tulfo that we are testifying truthfully? Sasabihin niya yan, you are testifying falsely. And what is the consequence of that? Contempt. And once you are cited in contempt, itong rule po na ito ay inamend ng Senate. We have resolution number 145. Senate resolution number 145. Ang matindi po ikukulong kami. No? Ito, a contempt of the committee shall be deemed a contempt of the Senate. Such witness may be ordered by the committee to be detained in such place as it may designate. No? Pwede nila kaming ipadala sa Pasay City Jail. No? That is the danger, no? Give me few minutes na lang. So yun po ang, having said all of those, this is our humble request to the members and leadership of the Senate of the Republic of the Philippines. First message, we should observe rule of law. We should observe your own Senate rules. If you do not follow your own rules, how can you expect us, non-senators, to obey your rules? Alright, mag-reaction po tayo dito mga kababayan, no, sa pagdating nila Attorney Baligod kasama itong 18 ex-Marines dito sa Senado, no, at dumiretso po sila dito sa opisina ni Senator Robin Padilla mga kababayan, no, matapos po yung ilang sandali na hindi po sila pinapapasok doon sa baba, ay bumaba nga po doon si Senator Robin Padilla mga kababayan, no. Although hindi pa niya alam nung una na dumating na pala itong mga ex-Marines, na in-announce lang ni Senator Erwin Tulfo na nandun na daw sa opisina
opisina niya para or nagsagawa daw ng press conference, no. Kaya pinakita niya na walang tao doon sa kanyang opisina at bumaba po siya para tingnan doon sa second floor, doon sa pinaghiringan, pero wala naman doon. Kaya dumiretso po siya doon sa pinakababa, no, para tingnan, at doon nga po sa may ground floor na naharang po sila dahil hindi pa sila pinapapasok, mga kabayan. Kaya yung ginawa niya ay dinala niya doon sa kanyang opisina, no, itong sila Attorney Baligod. At ngayon ay meron pang pasabog, mga kababayan, itong sila Attorney Baligod, no, na merong 14 pa, mga kababayan, na mga ex-soldiers, no, para mag-testify dito po sa pag-deliver ng mga mali-malitang pera di umano, no. At kung kulang pa daw ay meron pang another 7 pa na mga ex-soldiers din na under negotiations para mag-testify, mga kababayan, patungkol nga po dito sa ina-allege nila na mga mali-malitang deliveries ng mga pera, no, doon sa mga politiko at sa mga opisyalis ng gobyerno, mga kababayan. At nauna nga po yung idininay, no, nila Senator Erwin Tulfo, nila Senator Tito Soto, maging doon sa mga congressman, no, sila Laila de Lima, pati yung si Father Flavie Villanueva ay dininay yan, mga kababayan. At ito ngayon yung ginawa nila Attorney Baligod, no, na pumunta dito sa Senado para sana tanungin nga itong si Senate President Alan Peter Cayetano patungkol dito sa letter nila na natanggap nila Attorney Baligod, at itong letter din, no, or invitation nila Senator Erwin Tulfo dito sa kailang ginagawang hearing na walang pirma doon sa Blue Ribbon Chairman at sa Senate President mismo, mga kabayan, kasi sa rules daw po ng Senado ay kailangan pirmado, no, yung kanilang mga invitation dito sa mga witnesses nila na pinapatawag nila doon sa kailang mga ginagawang mga hearings, ay walang pirma, no, yung Blue Ribbon Chairman at itong sa Senate President na mag-a-approve. Kaya nandito sila para tanungin, no, at wala naman po sila SP Cayetano at Senator Pia Cayetano doon sa Senado ay dumiretso po ito or pumunta dito sa opisina ni Senator Robin Padilla bilang co-chairman or member ng Blue Ribbon Committee dito sa grupo nila SP Cayetano, mga kabayan. At hindi po nila kinikilala itong si SP or acting Senate President Gatchalian, no, kasi inamin naman po, may video pinakita dito si Attorney Baligod na inamin naman ni Senator Erwin Tulfo na wala pang Senate President talaga, no, acting lang, kasi wala naman po silang 13 at hindi po sila pwedeng mag-elect ng panibagong Senate President kung hindi po sila 13, mga kababayan. Pero ngayon ay iginiit na po nila Senator Erwin Tulfo na sila na po yung majority at yung kapangyarihan bilang Senate President ay nasa kay acting Senate President Sherwin Gatchalian na daw, mga kababayan. Kaya itong mga witnesses, sila Attorney Baligod, ay sinunod lang nila itong si SP Cayetano, no, na nagsabi rin sa kanila na hindi nila ma-assure or ma-guarantee yung safety, no, nitong mga ex-marines kasama na si Attorney Baligod kung ano pong mangyari nga dito sa pag-attend, kung mag-attend sila dito sa hearing, no, nila Senator Erwin Tulfo, kasi hindi po sila legally protected, no, kasi si SP Cayetano pa rin yung manatiling Senate President, no, according dito sa ating Constitution, kasi hindi naman po sila umabot ng 13 itong grupo ngayon nila Gatchalian, mga kababayan. Although sinasabi nila na sila yung ni-recognize, no, ng Malacanang at ng House of Representatives, pati na rin po dito yung Civil Service Commission, no, pero yung pinaghawakan nga nila Senate President Alan Peter Cayetano ay mismong Constitution, mga kababayan, no, na nakalagay doon na kailangan nilang magbuo ng 13 bago sila magpalit, no, or palitan yung Senate President, mga kababayan. So sa aking palagay ay dito ay magkakaroon talaga tayo ng constitutional crisis, no, dito, mga kababayan, kung magpapatuloy ito, kasi talagang may ipit dito ng una yung mga empleyado ng Senado kung sino po yung kanilang susundin, no, kung ito ba yung nakasaad sa Constitution or ito ba yung nirecognize ng Malacanang at ng Civil Service Commission at ng House of Representatives, no. Kaya kawawa dito, no, yung mga empleyado, mga kababayan, ng Senado. At una pa yan, nagsalita nga dito, no, si Senator Erwin Tulfo na galit nga siya noong panahon na yon dito sa OSAA at tinatawag niya pang pulpol at pagtatampalin na daw yung mga empleyado ng Senado, mga kababayan, no. Pero ngayon ay medyo bumuelo, no, itong si
Senator Erwin Tulfo at humingi po siya ng mga pasensya doon sa kanyang mga marahas na pahayag na nung una ay bunso lamang ng kanyang galit, no, dito mga kababayan. At understandable naman sa aking palagay din yung kanyang mga salita. Talaga galit na galit siya nung una dahil nga po na-allege nga siya or na banggit nga po siya dito sa mga mali-malitang pera, no, mga kababayan, na diniliver hindi lang isang beses kundi dalawang beses. At meron pang isa pang allegation sa kanya yung di umano'y human trafficking, mga kababayan, doon sa mga babae doon sa hotel na dinadala di umano doon sa kanyang kwarto, mga kababayan. Kaya talagang nanggalaiti dito, no. At ngayon isa pang concern nga po nila Attorney Baligod, no, pag patungkol dito sa hearing nila Tulfo ay gusto nilang mag-inhibit, no, itong si Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee dito sa Gatchalian Block, at pati na rin itong si Tito Soto, mga kababayan, dahil delikadesa, no, hinihiling nila yung delikadesa na paano nila ma-assure na patas yung kanilang gagawing hearing kung yung mismong involved dito or pinangalanan na nakatanggap di mo ng malita ay mismo pang mamuno dito sa hearing na ito. Kaya gusto nilang mag-inhibit, no, or wag umattend at iba yung maghawak dito sa hearing na ito para fair at para patas. Kasi sinasabi dito ni Atty. Baligod ay baka lahat ng sasabihin dito ng mga witnesses ay sasabihin sinungaling na agad, no. At worst pa, yung kanilang expectation talaga dito ay contempt talaga, no, itong mga witnesses na ito, mga kababayan. Bagay na hindi gusto nilang mangyari at sa safety na rin ng mga witnesses na ito, knowing dito sa volume, no, ng kanilang mga isiniwalat na mga hindi maliliit na bagay, mga kababayan, itong pag-expose nila dahil talagang malaking tao yung involved dito, ay medyo delikado talaga yung kanilang buhay din dito, mga kababayan. At gusto nilang iwasan yan na makontempt sila at maikulong, baka mapadala pa doon sa Pasay City Jail. Kaya ninarapat nila na pumunta dito sa Senado at tanungin mismo, no, dito kay Senate President Alan Peter Cayetano. At wala nga po siya dito sa Senado ngayon, kaya dito lang po sila sa isa sa mga member ng Blue Ribbon Committee ni Senator Pia Cayetano, si Senator Robin Padilla, mga kababayan. So abangan natin kasi itong sila Senator Erwin Tulfo ay malamang sa next invitation nila ay or sa next hearing nila ay iimbitahin muli nila itong 18 Marines, no, mga kababayan, kasama si Atty. Baligod. At kapag hindi pa sila mag-attend ay mag-subpoena na sila, mga kababayan, at ipapakontempt nila eventually, no, kapag hindi talaga sumipot itong sila Atty. Baligod kasama ang mga 18 Marines, mga kababayan. So expected na yan, ganyan yung nangyari sa Quadcom noon, no, na kapag hindi ka dumalo sa third time ay ipapakontempt na nila yan, mga kababayan. So kung mangyari yan ay delikado yung buhay ng mga witnesses na ito, no, kapag may contempt sila, may kulong sila, ay yung safety nila ay talagang ma-compromise na, mga kababayan. So sana ay hindi na po aabot sa ganyang sitwasyon, no, at kawawa naman po itong mga 18 Marines. So ngayon ay abangan natin, mga kababayan, no, kung magsagawa ulit ng isa pang hearing sila Senator Marcoleta, sila Senate President Alan Peter Cayetano, at itong additional na 14 pang mga dating sundalo, mga kababayan, na sinubmit ngayon ni Atty. Baligod. At kung hindi pa daw sapat ay meron pang additional na 7, no, 7 na mga sundalo pa ang lalantad, mga kababayan. Although nasa pa sila ngayon, no, yung kanilang status ay medyo delikado pa or compromise pa daw yung kanilang status ngayon. Pero pag makumbinsi sila ng taong bayan ay willing naman daw po silang maglantad or lumantad, mga kababayan. So kabang-abang ito kung magsasagawa ulit ng panibagong hearing, no, or another hearing sila Senator Marcoleta at sila SP Cayetano, at kung talaga bang kakalad ka rin sila or bibit-bitin sila ni Senator Erwin Tulfo palabas ng session hall, mga kababayan, no. Kaya dapat nating abangan kung sino-sino itong mga lalantad pa na mga bagong testigo, mga kababayan. At baka sabihin na naman ng NBI na binayaran na naman itong mga additional na mga testigo, mga kababayan. So ano pa masabi nyo dito sa pagpunta nila Atty. Baligod kasama ang mga ex-Marines, no, dito po sa Senado, mga kababayan. At hindi nga po sila nag-participate doon sa hearing or meeting nila Senator Erwin Tulfo, pero dito po sila, no, hinahanap nila itong si Senate President Alan Peter Cayetano, pero wala naman po doon. Kaya dumiretso po sila dito sa opisina ni Senator Robin Padilla, no, bilang isa sa mga membro ng Senate Blue Ribbon Committee, no, under dito kay Senator Pia Cayetano. So ano po masabi nyo, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.